hurtful comment you received in the past when Beanie was just starting out? And how did you manage move past that? Siguro po hindi siya precise na sinabi. It's more on na-hurt kami before every time ginagawa kami kakatawanan. Tama ba? Kakatawanan. So ginagawa kami kakatawanan. Parang siguro gets pa if yung content namin before is talagang funny, ganyan. Pero kasi nung trainees pa lang kami, nung nag-start na kami i-release sa public, mahilig kami mag-song cover, dance covers, or sing and dance, and people would make fun of us, like talagang ha-ha-ha na caps lock, gano'n. So feeling ko sa point of view namin, girls, grabe, tinatawanan lang nila kami, pero hindi na alam yung sacrifices, and pinagdaanan namin to be part of this group. Siguro may part sa amin na sana lahat ng taong nakakilala sa amin, alam yung journey namin, para hindi kami tatawanan na lang ng gano'n. Or if hindi kami kilala, which is valid kasi hindi maglaga kami kilala, no? Siguro, just ignore us. Hindi yung literal na gagawin mo kami like that. Nakakaano lang sa feeling na grabe. Tingin nila sa amin, pero nagpapakita kami ng talento na pinaghirapan namin. Did it make you tough? Yup, it made me tough. Yeah! So, accent na naman siya. Kaya for world tour, ha? Nag-accent ka na, ha? Yes. Thank you, Sheena. Now, ito kay Colette naman daw, according kay Trisha, what was the most emotional moment you shared as a group recently? And was there a moment when you cried as a team because of the overwhelming success you've been receiving? Siguro po itong concert namin sa Araneta kasi hindi naman sa sobrang dami na namin na-achieve na naiiyak kami. Naiiyak kami in a way na nasi-feel namin yung love talaga and support ng mga taong talagang naniniwala sa amin. And, paano ba? Talagang love kami nila na kilala kami isa-isa po. So, naiiyak kami sa ganun na grabe, we're just being ourselves lang naman. And lalo nila kami minamahal kasi nga nakikita nila na authentic po kami sa ginagawa namin and mahal po namin yung ginagawa namin. Sa ganung bagay po kami naiiyak kasi hindi po talaga namin, hindi pa nagsisink in sa isip namin na sobrang ganito yung na-achieve namin. Parang wala po talaga sa ugali ng kahit sinong bini. So, mas more on yung nagawa namin yung mga gusto namin gawin, dun kami naiiyak. Ganda. Thank you, Colette. Also pala, I wanna say ha, itong pagpirma nyo ng kontrata, it kind of slammed the rumors na maghihiwat o watak-watak ka na. Yeah! Di ba, Master Joe? Yes! Ang dami sa fake. Ang dami fake nyo sa mga malalagasan doon ng member ng Beanie. Hello, we just signed the contract. Yay! Okay, next is Carlos Aragon from Mega Kapamilya, and Carlos will ask this question. Hi, Carlos. Congratulations, Beanie. For sure, ang dami niyo nang napatunayan at ang dami niyo naging achievement. Ano pa ba yung mga dreams ng Beanie na hindi pa natutupad? Si Aya, pasagutin natin dyan. Actually, kasi for me, parang kaka-start pa lang namin. Parang even if we've been together since 2019, ba? Parang ngayon pa nag-start yung mga mabigat na mangyayari. Hindi, yung parang with the tours, with concerts and shows, events, brands and everything po. So there's still a lot to venture and hopefully we really get to have more blooms and mag-perform ng mga blooms in different countries. Now hopefully they can not only listen to our songs, but we can also bridge them to listening more to the many songs that we have here in the Philippines and the many great artists that we have here. Thank you po. Thank you, Carlos. Yun yung sinabi ko dun sa, I did a New Year, year-end special ng news. Sabi ko, ang Beanie ang naging daan para makilala ng mga new generation of Philhams and Phil-Canadians, yung bagong Filipino talent of this new generation. So maganda yung sinabi ni Aya, kayo yung nagiging daan to not just your music but OPM music. Alright,
Let's go now to the question from Inquirer.net kay Hannah Mallorca. For Mika, question is, being part of the Nations Girl Group is a huge responsibility. How do you take care of yourselves as a group and as individuals in the midst of this responsibility and massive fame? Wow, thank Miss you Universe yung for tanong. that wonderful question. I completely agree na grabe yung responsibility that is on us, but the way we take care of our image or the idol that these people look up to is that, of course, we have to be careful with our health, what we put out in social media, like our relationship with one another. As the girls, lagi po namin binavalue yung relationship namin together, not just with us, but also the people we work with. And I think that's what's most important, yung attitude niyo sa industry and yung attitude niyo towards anyone you meet. And to also make sure that, to always make sure that you also stay humble and you never think that there's nothing more to grow to, you know, like there's always something to learn. There's always something new to learn every single day, and you are never perfect. You will never be perfect, and that's okay because we're all human. Ang ganda rin kasi ng training sa inyo, kaya meron kayong sense of discipline na simula pa lang nung kayo'y binubuo. No? Kaya pitpit niyo siya hanggang ngayon. This next question is also from Hannah of Inquirer.net for Maloy this time. Maloy, the music industry is very competitive right now. Is Beanie here to compete or to inspire, and why? We're here to inspire. We're here to inspire palagi. And siguro hindi na rin maiiwasan yung competition talaga sa industry na to. Pero feeling ko yung only competition namin is ourselves. Kung paano namin gagawin yung isang bagay, kung paano yung mga decisions namin, even on the smallest things, hanggang sa malaking decision like this one. Yan. Ito yung competition namin, sarili namin. And yun naman ang aim namin palagi kapag nalalabas kami ng mga songs or everything that we put out there. Lahat yan, we want to inspire people, we want to inspire you. And kapag nakakapag-inspire kami ng ibang tao, na-inspire din kami as well. So parang,